All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Praise the Lord. Palapakan ang tawag ni Diyos. Many days ng Panginoon Diyos, so many days ng tawag sa kanato. Salamat sa Panginoon Diyos na iyan sa tagitagaan ngayong maganda yung mga sibang ngayon po sa atin niya. Pinagi sa pag-alaala sa alang pagpahulay o sa pagsugod mag-amot. Dali ko naging mo na mga Diyos na walaan, tagya sa kinabuhi, bukod sa langit at siyota. Diyos na walaan, Diyos na Diyos Jacob, Diyos na Tupet, Diyos na Israel, Diyos na Sangga, Sangga Church, may gabi, ang ito na mamahal na mas Diyos, salamat o Diyos. Salamat Diyos, magtinabihin kami, magadayin, magasimba, magaymayan, magpasalamat kami mo. Hinaw o Diyos, ikaw sa taliwala, ikaw Diyos, magpanguna ka na mo. Ikaw Diyos, hallelujah, magkikauban ka na mo, ikat sa pagsugod, sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study na dalawin sa pagbawali, bisan pa sa mga Bible verse na magkakanan, hangtod sa closing prayer, sa mga pinagbaho, ikaw Diyos, mag-uban ka na mo. Pagay ka ng presensya, di hagi ka sa Balang Espiritu. Pagay kami sa mga taong datan, Espiritu ang datan. O sa baliw sa mga paanas, sa mga pagdiyan, masabat sa mga problema. Problema sa mga sa pagdiyan. Ikaw Diyos, magtagpo sa pinanungan, ang mga tibag sa mga pag-aapo, Diyos. Kung kayo may himang kung wala ito, Diyos sa baliyan. Magpasalaw kami sa mga talapasan, sa pulong boto na gawin mo ka na mga dito. Tibag na mga kusog, tibag na singkasan, tibag na mga nagalang ang Diyos yung bawang dahil ng pasamatan. Tangin ang chance mo at kayo. Nagbayang kayo ng Diyos. Sige kami ligo na kayo. Nagaging ang pagkasalita. Tinanggaan ang pagkasaling pasamatan. Lawa-lawa sa kanampaan ng Diyos. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Kaya kang ibilabit namin siya ang mag-lead sa praise and worship. Hello, praise the Lord. Nagabi sa tanan, at magdaykon, at mabuhay ang dalay mga Diyos sa mga joyful and glorious songs. Amen. Praise the Lord.
more than majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness cries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God.
kapayapaan, dating pag-ibig, pagmamahal, pagkatawa. Mga pagbabalang mula sa ating dakilang Diyos ay suma sa atin sa gawin ito. Amen? Praise the Lord. Pagbabalang at pagbabalang Diyos. Thank you, beloved instrumentalists. Thank you, beloved promise of balance ng praise and worship. Salamat sa pagbilang Diyos na ipapuntahan yung mga taknaan o iamping ang kiptusyonan sa tibuok kasimana, sa kadalanan, ilayo sa mga disgrasya, katalimutan, kalawatan, kasakitan, mga taong kalawatan, respetong kalawatan. Salamat sa pagbilang Diyos na yatang gikaluyan na gitagaan pagtaas ng buwas ng kinabuhi. Amen? O atong i-ready, ihanda ang pagalingon sa pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Ang ating pong pag-usapan ngayon, mga minamahal, ay tungkol sa yung naiwanan natin na topic tungkol sa isang tao na binuhay ng mahal Jesus at pinapangakuan na mabubuhay hanggang sa pagbabalik niya. So, kaya mayroong isang tao na mula pa noon, siguro umabot na siya ng mahigit 2,000 taon. No? So yan po mga minamahal. Ang ating pong mga pag-aaral niyan ay tumutukoy siya kay Beloved Lazaro na binuhay ng mahal ni Jesus. So, although hindi man pinangalanan sa panahon na mahal siya ng buhay muli, bago siya pumani, mayroong isang tao na tinutukoy si Beloved Peter na mahal naman ni Jesus, no? Kumbaga, talagang close na mahal ni Jesus, no? At wala namang ibang, sa ating mga pag-aaral, walang ibang tao na iniyakan ng mahal ni Jesus, kundi si Lazaro. At ngayon, lumutang yung tinatawag na white spiritual wonder boy na nag-control ng kayamanan. No? So, walang ibang pwede natin isipin. Siya ang sinasabi dito sa conversation ni Jesus at saka ni Beloved Peter na yung mabubuhay na hanggang sa bumalik ng mahal ni Jesus. No? So kasi kahit na ang tao kapag umabot ng mahigit 100 taon, kapag siya masipag, siya ay mag-accumulate ng maraming kayamanan. Yan po mga minamahal. Kaya yung mga mahabang buhay, marami din ang naiipong kayamanan. No? So, sila ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos dahil sila ay mabubuti at sila ay nakakatulong ng blessing sa iba. So, may mga pangyayari sa ating paligid, sa ating mundo na hindi natin mapaliwanag. No? So, may mga taong napaka-sobrang yaman, may mga taong biglang yumayaman. No? So, hindi natin alam kung sila ba ay ginagamit lang o sila ay talagang sila ang yumaman. No? So, pero maraming pagkataon na ang tao hindi magiging ganyan kadaling yumaman kapag walang tumutulong mga laman. So, yan po mga naman tulad ni Bill Gates, no? Biglang yumaman. Si Jack Ma, biglang yumaman. Yung mga nasa technology ngayon, no? Yung may-ari ng Facebook,
May-ari ng Google, may-ari ng, di ba? May-ari ng Apple company, di ba? Si Elon Musk, napaka-mayayaman sila. So, mga bata pa, no? Kaya, hindi mo lubos maisip na mag-isip ka, no? May halong pagtataka, pagdududa. Kasi kahit anong gawin mo, ay hindi naman basta-bastang kaagad-agad na magiging tanyag ka sa batang edad o murang edad, no? So yan po mga minamahal, no? So, pinapatunayan natin na may taong pinangakuan na mabubuhay hanggang sa pagbabalik ng mahal ni Jesus. At natukoy nga natin yan, ang taong yan ay mahal ng Jesus at walang ibang mahal ng Jesus ay sila ang iniyakan ng mahal ng Jesus. Yan po mga mayroon. So, siya din ang bumuhay kay Lazaro. Kaya posible si Lazaro ay hindi na mamamatay kasi binuhay siya ng mahal ng Jesus. No? So, at sinasabi natin sa yung mga nakausap ko ng mga matatanda na alam naman natin noong panahong una pa ay may mga kapangyarihan yung mga tao. So may isang tao na hindi sumuko sa mga Hapones, no? At yun yung pinagpaniwalaan namin, no? Kasama ko na niwala na siya ay nabubuhay hanggang ngayon. Kaya siguro siya din yung tao na tinutukoy dito sa Bible, no? So ayan po mga minamahal. At para atin pong bibigyan ng ebidensya yung mga sinasabi natin, nandito po sa Book of John, chapter 21, verse 15 to 25. Babasahin po natin mga minamahal, no? Babasahin natin. At kung meron kayong Bible, babasahin nyo rin yung mga nanonood sa atin. Hindi tayo nagsasalita dito na naglulukuhan lang. Sinasabi natin na dito lahat sa Bible, no? Ito po mga minamahal. Maliban na lang tungkol sa history, no? Na witness ko pa yung mga matatanda na nakausap ko noon. So, ayan po mga minamahal, no? So, basahin natin, verse 15. Si Jesus at si Pedro, pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako nang higit sa pagmamahal nila? Ito po ay bago pumalik ang mahal ni Jesus, no? Bago siya ay bumalik sa Ama pagkatapos na siya mabuhay. So, may pagkakataon na siya nagkipagkita sa kanyang mga apostoles at isa na nga si Beloved Peter na talagang pinagkatiwalaan ang mahal ni Jesus, no? So, ito po ay nagtatanong ang mahal ni Jesus, no? Itong tanong po mga minamahal, kayo po ang umunawa nito, no? Marami kasi mga nag-i-interpret dito na hindi naman ayon sa kumbaga kaisipan o purpose, no? Bakit sinabi ng mahal ni Jesus, no? So Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako nang higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo
ang aking mga tupa. Muling sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Patan nyo, ilang beses na, 2 beses na sinabi ng mahal ni Jesus, no? Kasi, bakit? Bakit kaya? Yung mga nag-interpret nito, ini-interpret nila, ito po yung una daw, yung mga sinasabi na agape love, filial love, mga ganyan, hindi po totoo yan. Taga-taga lang sila. No? So, ang tamang wisdom dito mga minamahal, kasi ang mahal Diyos ay papunta na ng langit, papunta na sa Ama. Iiwanan niya ang kanyang mga disciples, yung mananampalataya niya. Kaya, naiisip, sino naman ang hindi mag-iisip na maging kawawa yung mga tagasunod niya. Kahit pa may promise na Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Diyos na magiging helper ng mga disciples ng mga mananampalataya. Iba pa talaga yung may tao nakakalinga ng iyang po mga minamahal. Kaya parang tinitiyak na mahal ni Jesus na hindi si Beloved Peter magbago. No? Hindi siya na-influensyahan ng mga Pariseo, mga tagaturo ng kautusan. Hindi siya kakalas sa mahal ng Jesus. Kasi minsan pa si Beloved Peter, di ba? Nagsinungaling siya eh. No? Kaya sabi naman ni Jesus, yabang pa niya eh. Tapos sabi naman ni Jesus, magsisinungaling ka, bago titilaok ang manok, 3 beses mo na ako itatapwa. No? Yan po mga minamahal. So, mahalaga sa mahal ni Jesus ang mga karnero, ang mga tupa. Kaya nga binigay niya yung buhay niya eh. Sa pangaral ng mabuting salita o magandang salita, gospel, no? Dahil mahal niya ang Ama, sumunod siya at ang isang katawan. Yan po mga minamahal. Kaya hindi basta-basta, no? Bago nga siya ipako, humingi pa siya sa Ama, keep this cup of suffering from me. So, kumbaga, ayaw pa niya, no? Na iwanan ang kanyang mga tagasunod. Kaya dito, ito yung purpose ng Mahal Jesus. Bakit? 3 beses tinanong si Beloved Peter. No? Ito pangatlo, sabi niya dito, verse 17. Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong ng kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Ayan po ang sinasabi natin. No? Kaya yung sa kanilang interpretasyon tungkol sa ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. No? Diba? Dito si Beloved Peter sabi niya, alam mo ang lahat ng bagay. Kaya
kung si Dimas na isang kawatan, isang kriminal, pinangakuan ng kaligtasan ng mga Jesus kahit na hindi naman siya sinabihan na magpabutismo ka. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Diba? Mahalin mo yung mga magulang. Yan yung claim kasi nila na hindi daw. Kahit na hindi mo gawin yan, maliligtas ka tulad ng kriminal. No? Kaya sabi nila, pwede nang pumatay lahat, pwede nang mga kalunya, pwede nang mga rape, lahat, kasi maliligtas ka tulad ni Dimas. Naligtas na kriminal. So, i-relate natin dito, yung sinabi ni Beloved Peter na alam mo lahat ng bagay. So kaya, kung alam ng malos ng lahat ng bagay, pwede natin isipin bakit pinangakuan si Dimas ng kaligtasan. Alam naman Jesus na siguro si Dimas ay hindi naman likas na masama. Isang pwede ba yan? Makapag-isip ba siya na kumampi sa mga Jesus? Makapag-isip ba siya na ipagtanggol ang mga Diyos doon sa cross, doon sa nag-aalipos ng isang criminal din? No? Kung siya nga ay likas na masama, di ba? Alam naman Diyos siya. Kung siyempre, isang beses na nagkasala si Dimas at nakasubo lang siya o siya ay talagang likas na mabuti, no? Kumbaga marami ang mga kabutihan na nagawa niya. Kaysa pag nanakaw, halimbawa isang beses lang siya nanakaw, nakuli pa. No? Kaya hindi siya likas na masama, posible. No? Kasi sabi ni Peter, alam mo, lahat ng bagay. Diba? So, hindi pwedeng sabihin natin na kahit criminal ka, mapunta ka sa langit. Kung criminal mapunta sa langit, hindi naman sinungaling ang mahal ng Jesus. No? Hindi lang nila alam kung paano intindihin ang mga salita. No? Ang mga aral na nandito sa banal na aklat. No? So, yan po mga minamahal. Yan, yung pangarap nila, passport na po yan papuntang impyerno. No? Isa pong passport yan papuntang impyerno. Pag maniwala ka niyan, ikaw ay maghahanda dahil sa dulo ng buhay mo ay papunta ka ng impyerno. Yan po mga minamahal. No? So, alam ng mahal Diyos sa lahat ng bagay. Mismo si Beloved Peter dito, sinasabi niya. Hindi lang tayo magsasabi na alam ng mahal ng Jesus sa lahat ng bagay. No? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi na pwedeng gumawa ng mabuti. Kasi si Dimas ay iniligtas. No? Binigyan ng karapatang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang interpretasyon nila ng paraiso ay langit. Hindi naman, pinatunayan natin na nung nakaraan na hindi pumanik ang mahal ng Jesus sa langit kaagad. 40 days pa siya dito sa lupa. Nagpagkita pa siya sa mga mananampalataya niya, tagasunod niya. So ano ba, saan ba siya pumunta nung siya namatay? Pumunta siya sa libingan ng mga patay, sa ilalim ng lupa, sa kaliliman. At siya nangaral doon sa mga espiritu doon. So yun yung tinutukoy ng mahal Jesus na paraiso. Doon niya dinala si Dimas, hindi sa langit. Kasi hindi pa naman pumanik ang mahal Jesus sa langit. So kaya, hindi totoo na si Dimas ay dinala ng mahal Jesus sa langit. Kasi noong ang mahal Jesus ay pumunta na sa langit, mag-isa lang siya. Nakita ko siya ng mga apostoles na unti-unting tumataas hanggang sa hindi na makita dahil nagtabunan ng mga ulap. Yan po. Maraming saksi po niyan. Maraming saksi po niyan. Hindi lang po isang tao ang nakakita niyan. Maraming mga tagasunod na mahal ng Jesus.
Yan po mga minamahal. So, patuloy tayo. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Ito kasi mga minamahal. Para bang, alam naman Jesus, pagka mayroon na kasi siyang mga previous na pangaral na kumbaga maglingkod ka. Sinabihan niya yung mga apostoles, maging matatag. Kasi sabi pa ng mga nangangaral ng mga tagasunod niya, mga apostoles, darating yung luho. Darating yung luho. So, di ba? So, kaya kailangan mayroong mag-alaga sa mga tupa ng mga Jesus. Kasi mayroong, alam naman Diyos na mayroong darating na panganin. Kasi sinasabi nga niya na karalong mo sa hukumanan, akusahan mo, i-persecute mo, di ba? So that's the reason, no? Nga atong dinhan nato sentro atong pag-iisip nga nung gisulti ni Jesus kay Beloved Peter 3 times na alagaan mo ang aking mga tupa. Kasi darating ang paghihirap, no? Pag-uusig, no? Yan po mga minamahal. So, hindi po ito tumutukoy ng agape love, filial love, o ano yung mga love, hindi po. Yan kasi yung kausap ako na nangangaral din na. Ewan ko saan niya, hindi ko alam kung saan niya kinuha yung kanyang kaisipan. So yan po mga minamahal, no? Literal ito na paalala ng mga Jesus na mahalin ang mga tupa, alagaan ang mga tupa. Kasi anong nangyari ngayon, ang mga tupa ay ginawang gatasan ng mga leader ng mga churches. Ginawang dahilan, no? Ginamit upang yumaman sila. Pinapahirapan at hindi pinakain ng tamang pagkain. Ibig sabihin, sa spiritual, hindi tinuturo ang tamang turo, ang katotohanan. Yan po mga minamahal. Kaya isang patunay yung isang mga ngaral na sinasabi na pwede na pumatay, pwede na mga manggahasa. Hindi po yan turo ng katotohanan. Yan po ay turo ni Satanas. Yan yung pinapakain nila sa espiritu ng kanilang mga mananampalataya. No? Yan po mga minamahal. So alam naman Jesus na pagkawala niya, mayroong mga luho na mutukob. No? Diba? Yan po mga minamahal. Kaya kailangan may mag-alaga ng kanyang mga tupa. So, yan po mga minamahal. Ganun lang po kasimple yan. No? So, sabi dito, verse 18, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo. At pupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Yan. So, ang in verse 19, sinabi na may interpretation sa writer, yung tulingan. Sinabi ito ni Jesus para ipaliwanag kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang maparangalan ang Panginoon. Ang layo eh. Ang layo. No?
Yung sinabi ng Marcos dito, iba naman ang ibig sabihin. Kumbaga, kapag ikaw ay bata pa sa iyong panampalataya, no? So, kumbaga, hindi mo pa alam kumbaga, hindi mo pa maiwan yung mga, kumbaga, makamundo. Pero kapag ikaw ay matanda na sa panampalataya, ito na mangyayari sa iyo. No? Igagayad ka na. No? Spiritual po ito, mga naman din po ito material na pagtanda. Spiritual po ito. Kapag matanda ka na sa iyong panampalataya, sa paglilingkod sa Diyos, hindi na ikaw masusunod sa sarili mo dapat. Ang kalooban na mahal Diyos, sa kalooban na ng Diyos, ito yung ibig sabihin dito. Hindi po ito, kahit yung nag-translate nito mga minamahal, hindi niya alam eh. No? So, hindi po tutungkol sa kamatayan ng beloved Peter. Kaya lang mahal Diyos dyan. Tinuturuan niya na huwag mong katakutan ang papatay sa iyong katawan. No? Ang katakutan mo ay ang makapatay sa iyong kaluluwa. Ay bakit? Isipin mo na kamatayan ito physical, hindi. Yan po mga naman. Ito po ang pagtanda. Ibig sabihin, pagka ikaw ay matanda na sa iyong panampalataya, sa iyong paglilingkod, hamtong na ka. Hindi na ikaw ang masusunod, kundi ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Dapat gano'n. Ibig sabihin noon, kung hindi mo kaya isakripisyo yung mga bagay ng mga mundo, kapag ikaw ay matanda na sa pananampalataya, hindi na yung sarili mo masusunod. Diba? Kundi ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Palagpagan natin dakilang Diyos. Ito yung tamang katotohanan. Kaya sinasabi ko, dito nyo lang maririnig ang katotohanan. Dito nyo lang maririnig ang tamang wisdom. So yan po mga naman. So, kapag tayo ay hamtong or matanda na mananampalataya, hindi na tayo masusunod. Susunod tayo sa kalooban ng mahal ng Jesus, sa kalooban ng dakilang Diyos. Yan po ang ibig sabihin nito. So, bibihisan ka, babaguhin ka, no? Tatanggalin yung mga kahinaan, di ba? Hindi na ikaw ang masusunod. Yan po mga minamahal. So, ganoon dapat ang isang mananampalataya ng Diyos. No? Hindi yung kahit matanda na, ganun pa rin yung kumbaga ang kanyang ugali ay hindi siya nabago. Hindi siya nag-mature bilang tagasunod ng mahal na Jesus. Diba? So yan po namin naman. So, ganyan pa rin. Makasalanan pa rin. No? Naninigarilyo pa rin. Matanda na, malapit nang mamatay. Kasi pagka matanda ka na, habang ka ng 70, 60, may mga 60 na, di ba? No? Kapag hindi natin nahabagan ng Diyos na mabuhay, wala na. No? So, malapit nang mamatay, pero kasi matanda na. Tapos, ganun pa rin, walang hiya pa rin. Hindi tumanda sa kanyang paglilingkod sa Diyos. No? Masama pa rin yung kanyang mga
pita ng laman, yan pa rin ang sinusunod niya. Yung kanyang sarili ang sinusunod niya. No? Gusto pa rin magpayaman, gusto pa rin kung ano yung mga vices, mga di ba, mga ganun talaga yan, di ba? Kahit matanda na, nalilig pa ng mga hindi magandang mga gawa. Hindi tumatanda sa kanyang paglilingkod. Yan po mga minamahal. Hindi po yan pag ikaw ay hindi tumanda sa paglilingkod, ganun pa rin ang iyong pagkatao. Parang bata ka pa rin, sinusunod mo pa rin ang sanlibutan. No? Hindi mo sinusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. No? Kaya wala kang mapapala. No? Kaya sabi ni Jesus dito pero pagtanda mo, iunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Yan. Kasi hindi na ikaw ang magpupunod sa sarili mo. Yung mga hiling mo, pinahiligan mo, hindi mo na gawin yan. Kasi hindi yan kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang kalooban ng ating dakilang Diyos ang masusunod. Kapag ikaw ay matanda na sa iyong paglilingkod. Kumbaga matured. Matured ka na. Sa paglilingkod, sa iyong pananampalataya. Ibig sabihin, napaka-strong na ang iyong pananampalataya. Hindi na ang iyong sarili ang nasusunod, kundi ang ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. Yan po yung ibig sabihin dito mga minamahal. So, hindi po totoo yung sinasabi dito sa andig na sinabi ito ni Jesus para ipaliwanag kung anong klaseng kamatayan. Ang layo sa kung ano ang ibig sabihin ng mga Jesus. Ano yung tema, no? Ano yung direksyon ng kanyang kasi kinakamit ito sa, di ba, alagaan mo ang mga tupa, kinakamit niya yan. No? Ibig sabihin, paglilingkod na wagas, pagdating ng ikaw ay matanda na. So ibig sabihin, kung ikaw ay matanda na ngayon sa iyong pananampalataya, ganun pagkasunod sana, maintindihan sana ng mga tao ngayon. Maalagaan mo ang mga tupa. Pero sa ngayon kasi, wala namang matanda sa pananampalataya na yan Yung mga leader ng mga churches, ang iniisip ay kapirahan. Kung paano magpayaman, kung paano magpahirap ang kanilang mga membro, kung paano lusayin ang mga abuloy. Yan po mga minamahal. So, hindi tumatanda sa kanilang spiritual na pagkatao. So, yan po mga minamahal. So, verse 20. Dito na po natin malalaman na mayroon ng tao na pinangakuan na mabubuhay hanggang sa pagbalik ng mga Jesus. Ang tagasunod na minamahal ni Jesus, kasi pinangalanan pero wala namang ibang minahal ng mga Jesus ng lubos na iniyakan niya, si Lazarus lang. Nang lumingon si Pedro, nakita niyang sumusunod sa kanila ang tagasunod na minamahal ni Jesus. Siya ang tagasunod na nakasandal kay Jesus nang naghapunan sila. May mga agib talaga At siya ang nagtanong kay Jesus kung sino ang mag-traidor sa kanya.
Nang makita siya ni Pedro, nagtanong siya, Panginoon, paano naman po siya? Sumagot si Jesus, kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko, ano naman sa iyo? Sumunod ka lang sa akin. Kaya para bang iniisip ni Beloved Peter na ano bang pwedeng sabihin mo sa kanya? Meron siguro mga blessing na iniwan ng mahal ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Kaya sinabi ni Pedro na paano naman siya? Ano naman ang para sa kanya? Kaya sinagot siya ni Jesus ng Panginoon, kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Verse 23, dahil dito, kumalat ang balita na ang tagasunod na ito ay hindi mamamatay, pero hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Ang sinabi lang niya, kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko, ano naman sa iyo? Yan yung sinabi. Pero kumbaga mag-iisip ka di ba? Mag-isip ka. Kasi si Lazaro ito binuhay na ito Binuhay na naman din si Lazaro. Itong tagasunod na ito ay si Lazaro. Kung basahin ninyo ang Bible, pagkatapos buhayin ng mahal ni Jesus si Lazaro, wala na siyang papel, di ba? Wala na din siya nababanggit pa. Ito na lang nababanggit yung minamahal niyang tagasunod. At hindi na sinasabi yung pangalan. Para bang kasi kapag sabihin na si Lazaro ito, sa panahon nila, mga nganin si Lazaro. Mga nganin, kaya siguro hindi pinangalanan. Yan po mga mga. So ako naniniwala, lalo-lalo na yung lumulutang matagal na yan, yung will of humanity na hawak ng white spiritual wonder boy. Ako naniniwala na ito, yung white spiritual wonder boy ay si Lazaro. Hindi na mamatay na panahon. Kasi mayroong tao sa amin, may-ari ng asyenda na ibinigay ng doon sa mga tao niya, ibinigay lang. Yung asyenda niya, ibinigay lang sa kanyang mga tao, hindi ibininta, hindi kung ano man, ibinigay lang sa mga tao. Pinaghati-hatian yung asyenda niya. At yung tao na yun ay ayon sa mga matatanda ay hindi namamatay. Nagpapalit-palit lang ng katawan, nagpapalit-palit lang ng lugar kung saan siya. So yan po mga mga. At sinasabi nila na yung taong yun ay hindi ordinaryong tao. Kasi pwedeng hindi kakain ng kahit ilang araw, ilang buwan. May tao bang hindi kumakain ng mabubuhay ba? Pero yung taong ngayon ang may-ari ng asyenda namin ay sinasabi talaga ng matatanda, hindi kumakain kahit ilang araw, kahit ilang yan po mga may mga. Kung titignan mo sa Google, siya ay tinatawag na king kasi hindi siya nag-surrender sa mga Hapon. Kasi siya ay isang sundalo.
Yan po mga minamahal. Kaya malaking posibilidad ito ay ibinigay sa atin ng Diyos na wisdom dahil malapit siyang dumating, no? Kaya upang unti-unti na makilala, no? Kung sino yung kung sino yan, no? Yan po mga minamahal. Baka may purpose, baka binigyan tayo ng wisdom upang sabihin ito, no? Ayon sa plano ng ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya ano sabi niya? Maging matuwid kayo, magbuutan mo. Inaamoy gantimpala. Ano yung gantimpala na sinasabi niya? Kayamanan. Yung sinasabi na yung matunog ngayon, yung kayamanan. Pero may kondisyon. Magbuutan, maging matuwid. Hindi ka mapasama diyan sa wealth of humanity kung hindi ka matuwid. Kasi yung kondisyon. Yan po mga minamahal. So kaya kapag gusto mong maging kumbaga maalwan yung pamumuhay, kung ikaw man ay makakaligtas sa karumaldumal na darating. Kaya pinapahanda natin ang Luzon, ang Maynila, pinapahanda natin ang Metro Manila. Kasi anytime paparusahan na ng Diyos ang Maynila kasi napakasama na. No? Yan po mga minamahal. So ngayon matunog na sa kanila ang the big one. Baka hindi lang the big one ang mangyayari. Kasi pasok parusa ng Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya kapag gusto mong maging maayos ang buhay mo, material, spiritual, sundin mo ang kalooban ating dakilang Diyos. At ililigtas ka niya, at pagkatapos na iligtas, mapababilang ka sa pagpasali ka sa magmamana ng kayamanan na nakadadhana sa mga taong matuwid. Yan po mga minamahal. Tandaan natin, ang mahal ni Jesus, pagbalik niya ay meron pa siyang 1,000 taon. Hindi naman magugunaw kagad ang mundo. Hindi kagad magugunaw ang mundo. No? Pagbalik niya, mayroon pang 1,000 taon. No? Kaya, yung time na yan, mapalad ang maging matuwid o mga buutan kaya sila makaambit sa kaharuhay. Yan po mga minamahal. Awitan natin ang dakilang Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your
sa mula tayo sa kinabi, magbuwan sila sa yuta. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Jacob, Diyos na Propeta, Diyos na Israel, Diyos na Sangga, Sunday Church. May gabi, ang pinakamamahal na Ama sa Panginoon Jesus. Salamat at Diyos sa mga pulong, ang mga talinghugan, dilitan ng inyong kawang, may tasok sa musika, sa kanyang magamit, sa kinabi, uyan sa mga mapadasig, mabalik, mapalugan sa magpasalit at matutog ka lang sa pagkugma kaniyong pagsunod ng kabubutan. Tutulosan kami sa kinibugay, mag-describe, respectuay, kong pamilya, kong church, o sa mga taong nasa mong palibot. Ay kayo pasag kayo, Diyos, pamanahan mo po kami. Sa adlaw-adlaw, sa oras, minuto, segundo sa mong kinabuhi o Diyos. Kaya wala kayo na iyong pumalita. Dahil ka mag-aayos sa sakit baltiyan, sulat sa mga problema. Problema sa pinsan sa sakit baltiyan. Dahil ka magtubag sa mga pagkaampo, Diyos, hallelujah. Tagbuang mo kayo mga lanagad, hallelujah. Dahil ka mag-dasig, magaligon, o kadahin ka magagamit pagkanang mo God, hallelujah. Kung pasalawa ka sa mga kalabasan, tapos kami sa mga pagdahin, pagsipag, paghimay, pagpasalamat kayo. Itanan God, mag-iampo Israel, pasalamatan, lamang madawat sa gawa ng Panginoon Jesus. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in the name of Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon Diyos. So, dalawa tayo sa pagbibigay ng mga members. Atong kawag si Dairon, mga magbigay ng mga members. John 3:16. For God's not the word that He is only God is Son, which I revelation is on that first for the rest of time. Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. John chapter 6, verse 35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. First. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Jesus' name alone. Acts chapter 4, verse 12. So, Lord, palaparan ang meditation. Salamat sa Panginoon Diyos sa kadaugan ni Gates ng Panibahon. Inawag ng Panginoon Diyos sa pagkakarato sa tibong gabi, ang pag-uugma sa Panibahon, at ang Panginoon Diyos mag-ubad ka nato, mag-aapit ka nato, o kadayang mag-adasig, mag-aligon ka nato. Pagkadayan siya mag-aayos sa katiyan sa problema, ulas masyado sa katiyan, pagkadayan siya mag-tagos sa Panginoon, o mag-tubog sa mga pagkaan. O tinawag nga dasigon ka kanunay sa Panginoon Diyos. Tinawag nga kita sa magmadasigon. O tinawag nga kausa ka nato, tuon kanunay sa mga pulong sa Panginoon Diyos. O
O kadayon ka nga magadayon, masibag ni Maya, kasama sa Beligo sa ito adlaw, kung tagabihi, ibigay sa itong kinabuhi, inawag nga magmadasigon ta sa atong pagpalagad sa Beligo. Ang atong kinabuhi karon uncertain, dili ka wala ka rin balo, siya may tabo sa sunod yung mga adlaw. Atong isentro ko na itong mga nagkasingkasa sa itong mga pangalagad sa itong Beligo News. So ating atag ni Belalwede, mami siya magiging sa closing prayer. All God's praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to Lord Jesus. Holy praise God. Ang mga lingkod, Diyos Father Abraham, Diyos Lord Jacob, Diyos na ang mga apostol sa mga propeta sa magkaling kagabihang Lord, ikaw nagabay ka namin ka ng Lord Jesus ang pagsimba kalimukan. Salamat Lord sa iyong pulong ang mga pagkalimukan. Nagpalord kini, magatisok sa nagsikasing, mahimong gaway sa pinapilungan. O pinag-isip ko na ng Lord, ang isaway ka ba ng sa kaaway, kasawat in Jesus' name. Ubusin ko ang hilang trangkaso, hypertension, schizophreniasis, calvary's kidney stones, kasawat and be healed in Jesus' name. Kung kumakatagpis ka tridium, sakit sa buko-buko mong panahon, sakit sa kagutan panuran, kasawat and be healed in Jesus' name. Sakit sa luha sa muranas, sakit sa kasing-kasing, nagbarang pagkatan sa kasing-kasing, sa mates, kung sa mates sa prostate, kasawat and be healed in Jesus' name. Mind stress, physical stress, o pinasakit o pinatamikan sa ulo, tungkol sa lapalapa, cast out, healed in Jesus' name. Special sa kadalanan, karotan kasakitan sa pahamakan, ni malas sa negosyo, trabaho, prosperity, pag-reviews, pag-trading, kasawat in Jesus' name. Kasakit ang buhol, kung silang kanay, magpagbuhol, magiging matang at tentasyon, kasawat in Jesus' name. Coronavirus, bacteria, parasites, linoksun na kadalaman, kalatang kasakitan, kasawat in Jesus' name. Impacts, viruses, kasawat in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus is the fountain of life. Our dearest Lord Jesus is our shepherd, there's nothing we shall want. All His praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Give thanks and show to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.